Mga kapuso, kaugnay po sa nagsimula ng amihan season at magiging lagay ng panahon sa bansa. Makakapalim natin ngayong umaga live si Miss Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Miss Veronica, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Anjo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa unang hirit. Bakit po kaya tila na-delay yung pagpasok ng amihan season ngayong taon? May kinalaman po ba dyan yung sunod-sunod na pasok ng bagyo? Actually, wala pa naman talaga tayong basehan dahil around 10 years pa lang naman tayo nagsimula mag-announce ng onset ng amihan. So, possible no years before na mag-announce tayo ay may na mga mas late pa na nag-start na amihan season. Pero sa ngayon ay posible naman na gagawa pa rin tayo ng mga guidelines kung paano ba natin masabi kung delay na yung pagpasok ng amihan. And also yung sa follow-up questions na dahil sa mga sunod-sunod na bagyo, although tama nga po marami yung mga bagyo na dumaan north natin, hindi kasi agad na nahaharangan o obstruct ng mga pagdaan ng bagyo yung pagpasok ng malamig na hangin ng amihan. Kaya mas kung compared sa 10 years kasi yung mga past years kasi around first part ng November, ngayon mas naging later part ng November dahil nga possible sa pagdaan ng mga bagyo na obstruct yung pagpasok ng malamig na hangin. Ngayong may amihan na po, dadalang na po ba yung mga pag-uulan na nararanasan natin ngayon? So kung sa atin, sa Metro Manila, isang possible na kapag amihan season is less yung mga thunderstorms. Pero yung mga nasa may silangang bahagi ng bansa natin, lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon, pwede rin naman sa Visayas, doon mas napapadalas yung mga ulan caused by amihan. So usually kapag amihan naman ang cause ng mga pag-ulan, wala naman wala naman talaga mga thunderstorm. Ramdam na po natin yung paglamig. No? Sa pagtataya po ng Pag-asa, ano po ang inaasahang pinakamabang temperatura po sa bansa? Tsaka saan po kaya ito pwedeng maranasan? Kung pagbabasehan natin yung mababang temperatura nung start ng ngayong taon around January, umabot nga around 9.8, may umabot din na around 7.2 sa may La Trinidad, Benguet at Baguio. So, hindi natin tinatanggal yung mga ganong possibility. May magiging pagkakaiba po ba ang amihan season ngayon dahil po sa La Nina? So, pag La Nina kasi nagkakaroon ng kapag amihan season at La Nina, hindi natin tinatanggal yung possibility na posibleng yung mga paulan pwedeng mas maging malakas dahil nga ito pag La Nina mas yung posible na mas maging malakas nga yung mga paulan pag amihan season at nagsabay yung La Nina. Ito, Miss Veronica, wag naman po sana, pero may namomonitor po ba tayong bagong low pressure area o bagyo na namumuo po sa labas ng PAR? Ngayon naman wala tayong namomonitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat at magandang umaga po, Miss Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Salamat po.